bawat Israelita, no? Kasi sa totoo lang, kung babalik sa Biblia, no, ay hindi mo pwedeng pagkasundo yung si Netanyahu at saka si Trump di ba? Pero dahil sa politika, nagkakasundo sila. Pero sa mindset ng mga Hudyo, talagang ibibigay ang lupa. Ay isang bagay na hindi naman sinasang-ayunan ni Trump at ng mga Muslim, ano? Kaya nga two-state solution, halos nagkakaisa na sila dun Two-state solution para sa bayang Israel. Ang problema naman, hindi talaga papayag ang Diyos ni Israel. Dahil patuloy silang guguluhin, ano? Yung kapayapaang hinahanap nila, hindi mangyayari yun. Kaya mapipilitan si Israel na lumaban. Mapipilitan siyang gumera kahit na ano pa ang mangyari. So yan, magkakaroon na ngayon ng hidwaan ng Amerika at ng Israel. So ganun kadahilanan. Tungkol naman dito sa yung pag-aaral natin noong nakaraan about Gog and the land of Magog. So naging klaro ito sa atin, ano? Ngayon, kung i-analyze po natin ang pagkagapi ng Ukraine, kung i-analyze natin, mapapaaga ang Great Tribulation Alam niyo kung bakit? Kasi hindi papayag ang European nation na pasukan sila ng communist. Kasi lahat sila in danger Dahil pinakita na yan, isa-isa na yung mga bansa na dating sakop ng USSR I believe, si Russia hindi siya tutulay sa Ukraine para pumasok sa bayang Israel. Di ba? Bababa siyang ganun di ba? Hindi mangyayari yon. Kaya, ang biblical, ang ginawa ni Russia, sa kabila siya dumaan di ba? Gog and the land of Magog. Naka-highlight yung land of Magog na nasa ulunan na ni Israel, di ba? Kaya yun ang sa aking pag-a-analyze, base na rin sa salita ng Panginoon. Dahil ang European nations ay talagang nananahimik pa rin hanggang sa middle of the week. Amen? Dahil kung mapipwerso sila dahil sa Russia, mapapaaga ang Great Tribulation at hindi yung mangyayari, mga anak. At tungkol naman doon sa templo, talagang magulo kapag ang Abramahikan nasunod. Kasi matatayo ang templo na hindi naman sasang-ayunan ni Israel dahil ang gusto ni Israel ay yung kanilang banal na dako ay mapasa kanila hanggang sa pagdating ng kanilang Messiah. So may posibilidad dahil nga sa Abramahic na magkaisa sila. May posibilidad yon dahil nangyari nga. Pero yung gusto ng Panginoon na mangyayari ay iba sa mga kaisipan ng mga politician. Dahil ang gusto ng Panginoon, yung base sa mga napag-aralan natin na nakaraan ay ibabalik ang lupa. Ibibigay ang lupa. Magkakaroon ng tinatawag na secure borders sa Israel. Dahil hindi gagalaw ang Panginoon, hindi siya makakilos kapag ang isang bansa ay binubulabog ng mga kaaway, Hindi siya makakilos sa ganong pagkakataon. Kaya nga nagkaroon ng utos na He shall confirm a covenant with many
Sino yan yung he? Antichrist, ha? Ang Pope, ano? He shall confirm the covenant with many. So, ibig sabihin, peace covenant talaga yun. Tama? At yan ang sasamantalahin ng Panginoon, yung peace covenant na yan. Dahil ang mga kaisipan ng mga Hudyo ay malayang mapapasukan ng salita ng Panginoon. Madali lang naman palayasin ito kung sakaling umuupo na siya sa templo, di ba? At secure na ang border at may templo na, sabihin na natin, kung may templo o kasalukuyang itinatayo at ito'y nauupo. Madali lang naman palayasin ito ng dalawang propeta. Sikaraya, tama? Yan ang sinabi ng Sikaraya na aalisin lahat ng mga masasamang elemento, ang mga ngaral ng mga bulaan sa bayang Israel, at matitira po doon yung dalawang propeta. Miski yung mga Israelita na mapagkunwaring propeta, alisin doon. Lahat ng mga religious system na nandoon na naitayo, maski yung mga nagsasabi mga born again, paalisin yun eh. Sa ngayon ba kayo? Dahil karamihan born again, ang turo nila tatlong Diyos eh. At hindi yan matatanggap ng dalawang propeta. Kaya lahat doon, isipin nyo sa sobrang higpit, ano? Maging yung magulang, yung kanyang anak na nagbubulaan, ay sasaksakin niya hanggang mamatay. Mangyayari, dahil kakasulat yan eh. Kaya mangingimi na yung mga partial preacher sa panahon na yan dahil nandun na ang kapangyarihan ng Diyos sa dalawang propeta. So yun ang inaabangan natin, ano? Na kung nandyan na yan, I believe buhay na yung dalawang propeta na yan eh. Naghihintay lang lamang ng panahon yan, ano? Hanggang dito. Pag nangyari yung itong religious war, Gog and Magog, habang inililibing ang tropa ni Gog, mga anak, habang nililibing yung tandaan ninyo, ay makikita natin yon kasabay ng pagtatayo ng templo yon. At lilitaw ang dalawang propeta at 7 thunders sa ating mga hintil. Saan tayo? So, pahalagahan natin ang bagay na ito, ano? Pahalagahan natin. Alam sabi ni Pablo, 1 Corinthians chapter 15, 1 Corinthians chapter 7, verse 29. Ngunit sinasabi ko ito, mga kapatid, ang panahon ay pinaikli upang mula ngayon ang mga lalaking may asawa ay maging mga tulad sa wala. Ano yan? Ibig sabihin, focus sa paglilingkod sa Panginoon. Galatians chapter 6 verse 8, sapagkat ang nag-aasik sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Dadapot ang naghahasik ng sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. So ito yung panahon na nakapokus ang tao sa mga bagay ng Diyos, ano? Hindi na naaayon doon sa bagay na may kaugnayan, mga kapatid, sa laman. Alam niyo ang unang kautusan? Sabi po dito sa Israel, Deuteronomy chapter 10, verse 12, ibinigay ang utos sa bayang ito. At ngayon, Israel, ano ang inihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos
ng buong puso, ng buong kaluluwa mo. Naganapin mo ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito sa iyong ikabubuti. So simula sa mga oras na ito, sa araw na ito, yun ang kabilin-bilinan niya sa bayang Israel mula nang sila'y lumabas sa pagkaalipin sa Ehipto. Narito ang Panginoon mong Diyos, nauukol ang langit at ang langit ng mga langit, ang lupa, sampunang lahat ng nangarian. Ang Panginoon ay nagkaroon lamang ng hilig sa iyong mga magulang na ibigin sila at kanyang pinili ang kanilang binhi pagkamatay nila. Sa mga tuwid bagay kayo sa lahat ng mga bayan na gaya ng makikita sa araw na ito. So mga piniling tao ng Diyos, bayan ng Diyos ang Israel, at inihanda sila sa pagtutuwid sa mga kautusan. At ang una riyon ay ang pag-ibig sa Diyos. So say amen. Ewan ko ba kung bakit kailang dapat nakapokus ang ating mga atensyon, ang ating panahon upang papurihan at pasalamatan ng Panginoon, hindi ko alam. Hanggang sa ngayon ay hindi pa ito makita ng mga tao. So say amen. Hanggang ngayon, iniisip pa nila kung paano nila bibigyan ng kaluguran ng Panginoon. Hindi po nalulugod sa mga kaloob ang Panginoon. Maski sa mga tithes ninyo, hindi siya nalulugod dyan. O yung mga donasyon ninyo. Nalulugod ang Panginoon na kapag kayo'y tumatalima sa kanyang salita. Amen. Mark chapter 12 verse 29. Sumagot si Jesus, ang Pangulo ay pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. At ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas. So say amen. Pagdating doon sa buong lakas, mga kapatid, ewan ko ba kung bakit pagdating na may oras ng gawain, saka nanghihina ang mga tao, no? So say amen. Ang pangalawa ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Walang ibang utos na hihigit sa mga ito. Shall we say amen? Pag-ibig sa kapwa. Purihin ang Panginoon. So, yan ang unang utos, mga anak. Love the Lord thy God. Thou shalt love the Lord thy God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. This is the first commandment. Yan palang unang-unang utos, ano? And the second is like, namely this, thou shalt love thy neighbor as thyself. Yung pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa kapatiran, yung pagkakaisa, lalong-lalo na sa bawat pagtitipon. Dahil pinag-uutos ni Pablo na huwag pababayaan ang pagtitipon kagaya ng ginagawa ng iba. Kung kayo may mga kaloob, kayo binigyan ng regalo ng Panginoon na dapat ibalik sa Kanya, mga anak, nakakaya naman kung hindi natin ipapagamit ang mga sarili natin. Malapit na pong dumating ang Panginoon.
So, say amen. Purihin ang Panginoon. Yun ang unang-una na dapat nating pahalagahan sa buhay nito. Ano? Kahit anong lalim ng kapahayagan mo, kahit anong lalim ng unawa mo, kung yung first commandments lumihis sa kaisipan mo o sa puso mo para ganapin. Kaya yan ang unang ibinigay ng Panginoon na utos, di ba? Para maihanda si Israel. Tama? Ha? Sa patuloy pang pagtutuwid at patuloy pang papahayag para maunawaan ni Israel yung nag-iisang tunay na Diyos na sinasamba nila, no? Na naglabas sa kanila sa Ehipto. Napakahalaga, di ba? Na maunawaan ng Panginoon, na mapaglingkuran ng Panginoon, na mahalin ang Panginoon ng buong pag-iisip, buong puso at buong kalakasan. So, say amen. Tandaan natin, pag sinabing buong kalakasan, pagdating sa gawain, hindi ka matamlay, hindi ka pagod. Dahil kung may natitira ka pang lakas, ibigay mo na yan sa Panginoon. So, say amen. Kasi buo ang hinihingi niya buo Mga anak, at hindi na tayo nag-uubos pa ng mga araw at oras sa panahong ito. Kailangan natin malaman ang pagpapahayag. Darating ang Panginoon. Kailangan natin maunawaan siya. Dahil ang hahanapin niya, langis. So, say amen. Bagaman birhen, yung mga naghihintay sa Kanya, pero hahanapan sila ng langis. Kailangan maglagablab yung ilawan na yon para maging karapat-dapat sa pangakong rapture. Kaya maraming maiiwan Maraming maiiwan, mga anak. Only few are chosen. At napakapalad natin. Yan ang katotohanan Kasi yung paggiya sa atin, yung paggiya sa atin, yung paggagabay sa atin ng mga manunulat ng Diyos, yung pagpapaunawa sa atin kung ano ang tamang kaisipan ng banal na Espiritu patungkol sa kanyang mga salita. Pero nga nagtatanong sa Facebook, sino ba nakaalam kung sino may mas malapit sa katotohanan na translation of the Bible? Marahil yung taon na to nabuksan ng pag-iisip, na kailangan niyang umalampa, di ba? Amen? Dahil alam niya, may mga mas malinaw pang translation di ba? Pero marunong naman ang Panginoon. Dahil ang totoong pagpapahayag niya is through the power of the Holy Spirit. Sa pagbabasa ninyo ng Biblia, mga anak, mayroong kumakalabit doon. Mayroong tumatatak sa inyong puso't isipan. Tutukan mo ang bagay na yan. Nagsasalita ang Panginoon, tutukan mo ang bagay na yan. Dahil may something sa bagay na yan. So, kailangan pakinggan natin. Knowledge shall increase, sabi po, in the last days. Di ba? Sa dinami-dami ng mga translations na yan,
Kung ano yung lumilinya sa kung anong sinabi ng banal na Espiritu, yon ang mas makatotohanan. Naintindihan natin? Kaya napakahalaga na tayo mismo nagsasaliksik, mga anak. Matthew chapter 13 verse 52, at sinabi niya sa kanila, kaya't ang bawat iskriba na ginagawang alagad sa kaharian ng langit ay tulad sa isang taong puno ng sambahayan, naglalabas sa kanyang kayamanan ng mga bagay na bago at luma. Scribes, mga manunulat yan, ano? Shall we say amen? Mga manunulat. At meron tayong kilala na mga iskribo sa panahon natin ngayon. Tama? At ang huling sugo ng Panginoon, William Marion Branham. Yung salitang scribe dito, no? Every scribe. Ibig sabihin, pag nawala yung isa, may darating. Sino dumating na kasunod? Si Brother Jackson, ano? Amen? Then wala na rin siya, kinuha na rin ng Panginoon. Alam natin, meron na siya ipinakilala. At yan ang sinasabi nga ng Biblia na manghuhula kang muli. Shall we say amen? Ibig sabihin, merong muling pagkaklaro pa. Kasi habang panahon ng mga iskribo, may mga bagay na nagliliwanag Hindi lahat ibinigay sa isa, di ba? Amen? Kay William Marion Branham, ang daming ikokorek Pero scribe siya, manunulat siya ng Diyos. Pagdating kay Brother Jackson, may mga pahapyaw na lamang, konting-konti na lamang. At darating tayo sa perfection. Yun ang hinahanap ng Panginoon ngayon. Gusto niyang masakdal ang bride, ang iglesia. Gusto niya masakdal. Hanggang sa abutan tayo ng pangakong rapture. At kailangan natin pakinggan yung mga iskribo na to, ano? Mga manunulat ng Diyos. Kasi sila yung nagiging, puntahan natin kapag medyo, Lord, may alanganin akong revelation dito. Gusto kong ma-fix ito. So, doon ka pupunta sa mga iskribo ng Diyos. Pero tandaan natin, dahil may banal na Espiritu pa rin na mangungusap sa'yo, para bigyan ka ng higit pang malinaw na unawa dahil nangusap ang Panginoon. Sige po tayo manalangin. Ama namin banal at makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon, nagpapasalamat po kami sa araw na ito na minsan pa, Amang banal, ay binigyan mo kami ng lakas at kagalakan upang muli patuloy ka namin salubungin sa pangako mo, Panginoon, na pagbabalik. At narito kami, umaasa na lilinisin mo ang bawat isa sa amin ng iyong banal na salita. Ang salita mo ay katotohanan. Ang salita mo ay tubig upang kami linisin, Panginoon, sa lahat ng bagay na karumihan. Kung ito may pag-uugali, kung ito may mga lumang unawa, Panginoon, na dala ng mga hangin, Panginoon, naniniwala kami, nariyan ka pa rin, na magtatama sa amin, magtutuwid sa amin, hanggang sa masakdal mo ang iyong mga banal sa panahong ito. Pangunahan mo kaming lagi, Panginoon. Sa iyo kami umaasa, sa iyong mga salita, sa katotohanan, Panginoon. Igiya mo kami sapagkat kami wala kung wala ka sa aming buhay. Salamat po sa oras na ito, ang iyong patnubay at gabay sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Yahushua, ang banal ni Israel, ito po'y aming samot at dalangin, Panginoon.
Amen. At Amen. Yes, amen. Purihin ang Panginoon. Dito tayo mag-aral, mga anak. Ay. So, alam na ninyo yung yung pwede yan pumasok dyan. O sige, sundan na lang ninyo. Maganda yan. May versikulo. Hindi ko napakita yung image ng dream ni Daniel, Kaya alam nyo na yan, Sige po. Dito po tayo sa Daniel chapter 7. Dito po tayo mag-aralan, mga anak. Babasahin ko lang ng buo yung chapter na ito. Dahil alam ko na bihira sa inyo ang may pagkakataon para bumasa. So ito. Chapter 7, verse 1, simulan ko po. Sundan po ninyo ako, mga anak. Sa unang taon ni Belshazzar na hari sa Babylonia, ay nagtaglay si Daniel ng isang panaginip at ang mga pangitain ng kanyang ulo sa kanyang higaan, na magkagayoy kanyang isinulat ang panaginip at isinaysay ang kabuuan ng mga bagay. Si Daniel ay nagsalita at nagsabi, may nakita ako sa aking pangitain sa kinagabihan. At narito ang 4 na hangin ng langit ay nagsisihihip sa malaking dagat. Sa yung pong Windsor Complex, At 4 na malalaking hayop na magkakaiba ay nagsiahon mula sa dagat. So yung 4 V's, Kaya nga yung tamang paggamit ng beast o kaya 4 living creatures sa Book of Revelation. Tama? So, kailangan ilalapat natin yung pag sinabing beast, mga hayop yun. So, ito nga yun, tinutukoy. 4 na malalaking hayop na magkakaiba ay magsisiahon mula sa dagat. Ang unay gaya ng leon at may mga pakpak ng agila. Aking minasdan hanggang sa ang mga pakpak niya ay nahugot at ito'y nataas mula sa lupa at pinatayo sa dalawang paa na gaya ng isang tao at puso ng tao ang nagbigay sa kanya. A man's heart was given to it. Ito po yung Babylonian Empire, na paghahari ng Nabucodonosor, yung sumakop sa bayang Israel sa panahon na yan, 568 kung di ako nagkamali, At narito ang ibang hayop na ikalawa na gaya ng isang oso at lumitaw sa isang tagiliran ay 3 tadyang ang nasa kanyang bibig. Ito po yung kinontrol niya sa kanyang kapanahunan, sa kanyang pagrurul. Sa pagitan ng kanyang mga ngipin ay sinabi ng mga ito ang ganito sa kanya, bumangon ka at manakmal ng maraming laman. So yan po yung Persian Empire, yan po yung Iran ngayon, So, yung pangatlo, pagkatapos nito tumingin ako at narito ang iba, gaya ng isang leopardo, na mayroon sa likod niya na 4 na pakpak ng ibon. Ang hayop ay mayroon din namang 4 na ulo at binigyan siya ng kapangyarihan. So ito po ang Grecian Empire at yung 4 na general ni Alexander the Great. So sila po ay namayagpag sa panahon yun, So verse 7, pagkatapos nito ay may nakita ako sa pangitain sa gabi at narito ang ika-4 na hayop. Meron pang ika-4, Sabi dito, in description niya, kakilakilabot at makapangyarihan at
totoong malakas at may malaking mga ngiping bakal, nananakmal at lumuluray at niyuyurakan ng kanyang mga paa ang nalabi at kaiba sa lahat ng hayop na una sa kanya at siya ay may 10 sungay. So ito po noong buo pa ang Roman Empire, alam natin yung he went for to conquer and to conquer hanggang dito yon mga kapatid, ay namayagpag siya hanggang sa kapanahonan ng ating Panginoon at muli siyang nawala. The beast that was and is not, nawala siya dahil sa kanyang pagbagsak 476 AD na po yun. Ngayon, muli siyang aahon. Revelation chapter 13, alam natin yon, di ba? Shall we say amen? Ang Roman Empire ay muling aahon na pinangungunahan ng 10 bansang kasapi dito, mga anak. At totoong malakas at may malaking mga ngiping bakal, nananakmal at lumuluray at niyuyurakan ng kanyang mga paa ang nalabi at kaiba sa lahat ng hayop na nauna sa kanya at siya'y may 10 sungay. 10 horns represented the 10 nations, ano? At pag may 10 nations, meron din po siyang 10 mga hari. Tama? Sa verse 8, aking pinagdidili ang mga sungay at narito sumibol sa gitna ng mga yaon ang ibang sungay. Sa pagkaka-English, ganito, I considered the horns, yung 10 horns, and behold, there came up among them another little horn. Merong little horn. Maliit lang siya, pero kakaiba ito. Isang munti sa harap ni Yaoy. Sumibol sa gitna ng mga yaon ang ibang sungay o another horn o yung little horn. Isang munti sa harap ni Yaoy, 3 sa mga unang sungay, 3 doon sa 10 horns or 10 kings ay nabunot sa mga ugat at narito sa sungay na ito ay may mga mata na parang mga mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng dakilang bagay. Eto na po yun, mga anak. Sumibol ang papasi sa gitna ng 10 European nations. At ikinonsider siya, di ba, bilang isa ring bansa. Tama? Agree ba kayo? Ang Vatican ay isang separate na bansa sa siyudad ng Italy. Di ba? Amen? Isa siyang bansa. Nangyari yan sa panahon ni Mussolini, ang anak. Aking pinagdili-dili ang mga sungay at narito sumibol sa gitna ng mga yaon ang ibang sungay, isang munti sa harap ni Yaoy. 3 sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat. So, anong ibig sabihin nito, mga anak? Nabunot yung 3 sa 10. At narito sa sungay na ito ay may mga mata na parang mga mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. So patungkol po ito sa three horns na
Sabi doon, binunot nung maliit na sungay. Naintindihan natin? Ibig sabihin, isang kaharian ang sumibol. At higit na, na makapangyarihan yung maliit na sungay na yon at nagawa niyang bunutin yung 30 makapangyarihang sungay. Anong ibig sabihin nun? So, tinitignan natin dito, mga anak, sa Daniel, dito tayo magsimula yung salitang he. We shall confirm the covenant with many for 1 week. Yung salitang he doon, ini-apply walang iba kundi sa papasi. He shall confirm the covenant with many for 1 week. Ito nga po yun. Yung 1 week peace covenant. So alam natin, tama yung analyze natin, na hindi kaya ni Trump papayapain ito. Tama? Kasi maski ang Israel hindi papayag yung kung iniisip ni Trump na magkaroon ng two-state solution. Tama? Hindi papayag ang mga Israelita. At ang mangyayari, gigera ayon sa kasulatan, gigera sa Israel hanggang sa mapundi ang Gog at ang Magog nasasalakay din. Tama? Then sa panahon na yan, na magkakaroon ng totoo namang kapayapaan, peace covenant Tama? Kaya lang, politika yon. Amen? Pero ang hinahanap ni Israel, yung spiritual peace. Tama? Amen? Yung kapayapaang spiritual. Kailangan din nila yon. Kaya pagdating ng dalawang propeta, yun na ang dala nila. Para palayasin na itong mga ito na pilit na nag-uupisina sa bayan Israel. Tama? Daw say amen? So nakikita po natin na kung gano'n ang mangyayari, sa palagay mo, ang Europa galit na rin sa Israel ngayon, tama? Si Trump na lang ang kakampi ni Israel tama? Sa palagay ninyo kung mangyayari yung bagay na yan, nababawiin ni Israel ang lupa, sa palagay ninyo, si Trump ay mananahimik? Hindi, di ba? Kasi bayad na siya ng mga Muslim nations Ayan. Basta two-state solution, di ba, Brother Johnson? Dalawang bansa, si Israel naman salungat. Kaya ang Revelation chapter 13 mangyayari. Tama? Revelation chapter 11, chapter 12 ay mangyayari. Tama? Na ang bayang ito ay aatakihin ng mga naglalaki ang bansa. Amen. Amen. So anong ibig sabihin ngayon nito, mga anak? Paano natin mapapatunayan na may kapangyarihan ito? Dahil ipinakita na po sa panahon ng Middle Age na itong Office of the Papacy ay talagang matibay sa kapangyarihan. Na maging yung 3 hari ay kanyang sinupil, kanyang dinisiplina, sinaktan niya hanggang sa manghingi ng sorry sa kanya. At hindi lang yan, talaga sinamba siya nung isa doon na humalik sa kanyang paa. Tingnan natin ito. Ito'y kanina binasa ko yung Matthew 13 verse 52 na mayroong mga iskribo, may mga manunulat na sinugo ang Panginoon. At sinando si Brother Jackson, i-quote ko lang yung kanyang mga sinabi dito,
sa wounded head, ano? Wounded head, ito po yun. About the wounded head. So ito po, putol-putulin ko na lang para mabilis tayo. Whether he did or not, he was the first pope who ventured to make a practical application of them. And from then on, what would have magnify himself above his fellows. So, yan. Mamaya tutuloy natin yung pagbasa doon, sa Daniel, Magnify himself above his fellows doon sa 10 sungay na yon. Ibig sabihin, mas pinakita niya yung kanyang lakas, yung kanyang kapangyarihan. Bagamat siya tinaguri ang little horn ng Biblia, pero nagawa niyang masupil yung mga hari. Naintindihan natin? So ito mga anak. Now let us see how he plucked up the 3 horns by the roots without totally destroying them. So hindi naman talagang literal na sinira sila ng papa. Dahil wala naman siyang lakas ng ng military, tama? Kundi sa pamamagitan lang ng pagbabawal ng mga spiritual na bagay, talagang dapa ang politika pagdating sa spiritual. At sabi dito, Gregory soon issued a decree against lay investiture. So yun, yung layman investiture, yung misa, yung pananalangin sa mga namatayan, bago ilibing, ipapanalangin ng papa, at kung ano-ano pa, binawal ng papa yon. Kaya naging ang mga bansang ito na sumalungat sa kanya ay nagawang magpakumbaba. Isipin mo, yung patay, diba? Namatayan, nandyan lang yan, hindi mo maililibing yan hanggat hindi pinapanalangin ng pare. Diba? Masaklap yon, diba? At yung mga gustong lumapit sa Panginoon, walang bautismo sa inyo. Kayo na mga sumasulungat sa Roman Catholicism. So ganun ang kautusan na yun, mga anak, sa panahon niya ni Pope Gregory, soon issued a decree against lay investiture. He declared that no emperor, king, duke, marquis, count, or any other lay person should presume to grant investiture under pain of excommunication. Under the pain of excommunication. Ibig sabihin, kapag sila'y sumalungat sa leader ng simbahan, ay automatic yon, excommunication sila. Naintindihan natin? Walang bautismo, walang panalangin, yung uso pa nun, yung mga kumpisal, diba? Yung pagpapatawad, pumunta ka doon sa kahon at manalangin ka para mapatawad ka. Wala yung ganon, diba? Suspended yon kapag sila ay excommunicated. So dagdag ko lang yung tuloy-tuloy ko lang yung pagbasa, The decree was general one, applying to all states of Western Europe. So yun yung 10 horns yun, Western Europe. But circumstances were such that it mainly affected Germany. Sa Germany lamang masyadong apektuhan dahil si Henry IV, the ruler of Germany at this time, did not refuse the papal challenge. He wrote a famous letter to Gregory calling him no pope. So salungat na siya, di ba? Sabi siya, amen. Calling him no pope.
but a false monk, telling him Christ had never called him to the priesthood. Bigat ito, Johnson, di ba? Sabihan mo yung Papa ng gano'n, di ba? And bidding him to come down from St. Peter's throne. Ayun. Bumawi ngayon to si Gregorio. Yung Papa, ano? Gregory's reply, he deposed Henry as emperor, excommunicated him, and freed his subjects from their alliance to him. A severe sentence was placed on this man, and he had to go over the Alps in the cold of winter, stand outside the papacy in flannels for a certain long length of time before he got an audience with the Pope. Hindi siya pinapansin. Nandoon siya, no? At hinihintay yung atensyon ng Papa. Dahil humihingi na siya ng tawad eh. Hindi siya pinapansin. He was forced by circumstances to do that because everything at home was paralyzed. So ganun pala kapag wala ang mga pare. So say amen? Wala panalangin eh. Walang bautismo. Walang pagsamba. Walang misa. Ganun na nangyayari sa panahon na yan. Sa paghahari ng RCC, ng papacy. Paralyzed, mga anak. Napakahalaga kasi ng spiritual eh. Although sila'y deceived sa panahon na yan, ay may bahagyang tinapay, di ba? Alam niyo yun? Huwag mong sasaktan ang oil and the wine. Tama. Huwag mong sasaktan. Ibig sabihin, may bahagyang liwanag, Brother Johnson. Ayan. May bahagya pang liwanag na nakikita doon na sapat para ang tao manumbalik kay Kristo. Tama. Pero kapag ang isang bansa ay naging kalaban ng Papa, ito ang judgment niya. Excommunication. Diba? Napakabigat nun. Dahil napakahalaga ng spiritual na bagay. Ewan ko ba kung bakit, kung kailan sa panahon ng pagtitipon, yung nagsasabing, nagmamahal sa katotohanan, na wala eh. Tandaan natin, pag kulang ang langis, kulang ang pahayag, kulang ang pagsisikap, kahit anong gawin mo, magdonasyon ka, magbigay ka ng tithes, hindi yan ang hahanapin ng Panginoon eh. Magbantay nga kayo. Yan ang sinabi, di ba? Tama? Sinasabi ko sa inyo, magbantay nga kayo. Sige po, ituloy ko. Yan, he did not destroy the German nation. Neither did he destroy the German people. But at that particular time, there was a king and his name was Henry IV. I-search ninyo ito mga anak ha. Henry IV. May mahaba pang kwento doon. He somehow or other just did not want to knuckle under to the Pope. Ayaw niya magpailalim eh. Diba? This was the first time an emperor had acted like that. And the minute he did, Pope Gregory accepted the challenge and became the first Pope to start fulfilling what Daniel saw in his vision. Ha? Ang sabi ni Daniel, he plucked up a horn by the roots. Ayan. In other words, he completely immobilized not only the ruler of Germany, but the whole nation. Apektado, na-paralyze nga eh. Dahil walang spiritual na bagay, walang nabuksan. In other words, Brother Johnson, sinaktan pala ng Papa yung yung oil and wine. Tama, sabagat sinasabi ng Panginoon, huwag mong sasaktan ang oil and wine, di ba?
Yung, yung bahagya pa na pagkilos ng Espiritu, huwag mong lilimitahan yun. Mga anak. Kaya nga, yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng reforma dito sa panahon ni Martin Luther. Dahil ang papacy na po ang nagro-rule pagdating sa spiritual na bagay. He did not destroy the German position of leadership, but what he did do was pluck up his sovereign ability to make decisions until such time as he came under subjection to the Pope. It was rivalry between secular and ecclesiastical powers. Yan, nagbunuan sila. Di ba? Sino ba malakas sa atin? Military o yung spiritual? Mga kapatid. That proved the Pope was the most powerful. Ayun. Pinatunayan na po yun. Shall we say amen? Ha? Amen. Gregory admitted Henry and granted forgiveness. Kasi nga, nagmakaawa siya, no? Hinihintay niya. Kahit sa panahon ng winter, giniginaw na siya, ay humihingi siya ng awa. Humihingi siya ng atensyon doon sa papa na yan na si Gregory. At siya ay napatawad. Ano? Si King Henry IV. Yun. This dramatic scene at Canusal did not end the investiture conflict. Why? Because that little horn is going to pluck up 2 more of those 10 horns in order to fulfill the Lord showed Daniel centuries before. So ito, meron pang dalawa. Merong isa na yon, ano? Na binunot sa ugat. Hindi naman literal na pinatay siya o ano, kundi sinupil siya, mga anak. Hanggang sa ma-realize niya na wala pala siyang kapangyarihan kumpara sa papacy. Ito. So, say amen. Yung peace covenant nga ni Pope, alanganin, nagegera para sa Israel. Tama ba? So, say amen. Si Pope, si Trump, nagyayabang yung peace prize na sa kanya ibinibigay ang tropeyo ni Netanyahu, pero talaga walang kapayapaan di ba? Tama. At palala, mga anak. Tandaan natin yan. Ito, shall confirm the covenant. Ito yun. Pero, kumikilos na ba ito ngayon? Hindi pa di ba? Nandun lang siya, nag-ahabang lang siya, pinababayaan niya. Sige lang, Trump, sige lang. Dahil pagkadating dito, pagka na-secured lang border, diyan ngayon, kikilos to. He shall confirm the covenant with many. For 1 week. Payag na nga si Israel, di ba? Kasi sa amin na yung lupa di ba? Payag na yung mga Arabo kasi pinakita ni Israel yung kanyang kapangyarihan Hindi nyo kaya ang Diyos ni Israel. Tama? Pinakita na rin kay Gog at kay Magog at kay Persia. Pinakita na rin. Hindi nyo kaya si Israel, ang Diyos ni Israel ang mananagumpay. Ang problema, dahil bulag sa spiritual na bagay si Israel, pinaupo ngayon nila ito. Tama? Dahil sa pag-asa, na baka ito yung Messiah na iniintay natin kasi may kapangyarihan ito, may lakas ito kagaya ni David, ito ilagay natin. Ayun, ang kaisipan ng mga Israelita ngayon. Tama? Kaya, bagamat ang temple na itayo, siya sitting in the temple of God, showing himself that he is God. Pero, may gagawin palang Panginoon sa 2 propetang ito. Tama? Palalayasin sila.
sasaktan sila, mga anak ng mga totoong Israelita. At yon ay kapag nabuksan ang kanilang mga kaisipan patungkol sa kanilang pananampalataya at sa kanilang tagapagligtas. Sabi sa amen, yung tinanggihan natin, yung pinapako natin, yung ating Misaya, ang banal ni Israel, si Yahushua. Kaya nga Yahushua ang pangalan niya, kapangalan siya niya, yung Diyos natin na si Elohim. Tama. At hindi ito. Sabi sa amen. Amen. So, quote kay Brother Jackson, because that little horn is going to pluck up 2 more of those 10 horns in order to fulfill the Lord showed Daniel centuries before. Time passes and it came time for another horn to pluck up. Bubunutin yung sungay niya, yung power niya. I wish preachers and theologians who would disagree with this teaching and would just spend a little time reading these history books instead of their theology books, and maybe some of them would realize that their theology does not produce what they have imagined it will. Kasi sabi ng mga theologians, karamihan sa kanila, yung pagbubunot ay hindi pa nangyayari. Yung pagbubunot ng sungay nito ay hindi pa raw nangyayari. Pero si Brother Jackson talaga nagbasa siya ng history books eh. Mano-mano pa ang pagbasa noon. Hindi kagaya ngayon, napakadali. Input ka lang ng mga keywords lalabas na yung gusto mong malaman eh. Pero panahon ni Brother Jackson, isa sa scribes, isa sa mga manunulat ng Diyos. Mano-mano talagang binabasa niya yung mga history books na yan. At sabi niya, mag-spend a little time reading these history books instead of their theology books. Tama? Ngayon, may punto ba ang mga ideas ng mga theologian na hindi pa nangyayari yung pagbunot ng sungay? Ngayon, igigitna natin, Brother Johnson. Igigitna natin. Tama. Kasi kagaya ng judgment dito na sinugatan ng papacy sa panahon ng Reformation period. Tama. Pero sa panahon natin na kinabubuhayan, nakikita natin na mayroon pang susugat sa nakaupo sa templo. Tama. Amen. Revelation chapter 13, sugatan siya eh. Tama. Revelation chapter 13, verse 3 ba yun? O 4? The wounded head. Sa panahon ito, sinugatan pa rin siya. Tama. So, ibig sabihin, ang gusto ko lang ipakita, kung yung sinasabi ng theologian na dito mangyayari yan, yung bagay na yan, sa pagrurul dito, siya ay bubunot ng 3 sungay, may posibilidad. Tama? Tama? May possibility yon sa panahon ito na may power, na lalong lumakas ang power niya. Tama? Kasi na-restore from here sa Dark Ages hanggang dito, di ba? Tama? Nakita natin yan, mga anak. He shall confirm the covenant with many. Ito nga yun, yung peace covenant niya. Pero dahil hindi papayag ang Panginoon Diyos, may 2 propeta para sumaway sa mga bulaang Kristo. False Christ yan, false Christ. So kung nangyari dito, Brother Johnson, sa Dark Ages, lalo dito. Tama. Kasi nakalukluk siya sa luklukan ni Kristo eh. At ang tendency niya yun, palayasin siya. Tama. Sino magpapalay sa kanya? Yung 2. Malinaw yan, mga anak.
Sabi ni Brother Jackson, they are still looking for these horns to be plucked up somewhere out in the future. Pero sabi ko nga, gigit na natin. Tama? Amen. Yan. And they have all been plucked up already. Sabi ni Brother Jackson yan. Yan. Balansehin lang natin. Dahil ang mga historian, mga translators, mga ginagamit din ng Panginoon yan eh. Para mas makita natin kung ano ang mas malinaw na translation sa Biblia. Tama? Sila po ay mga taong nagre-research. Binabasa nila ang lumang kasulatan at ang bagong kasulatan. At doon, kung meron dapat itama, iba dapat baguhin sa mga nauna na mga translations, ay ginagawa nila yon. Dahil lalo ngayon sa panahon na malaya na ang tao mag-translate ng Bible, di ba? Kung nung panahon, di ba, bawal talaga pinapatay, nagtatranslate ng Bible. Lalo pa kaya ngayon. Kaya ang daming translation ng Biblia. Tama. So kayo na lang ang bahala. Kasi halos one thought na yung konti lang doon sa matter of terminology na ginagamit nila. At bahala ang Panginoon na magpaunawa sa inyo. Tuloy natin. Our next look at the power of the papacy, referred to in Daniel as a little horn. Yan. Takes us to a period between the years 1122 to 1273 AD. Yan. Panahon yon. 1122 to 1273 AD. Yung period na yon nangyari. Dark Ages yan. There was a ruler in Italy by the name Barbarossa. So ito. Frederick Barbarossa the first. He succeeded to the throne. It says here, yun sa libro, he took certain ideas from Charlemagne. Ayun, kilala natin si Charlemagne, di ba? Ruler of France na naging emperor ng Roman Empire. Tapos, amen. Naging makapangyarihan siya. At gustong gayahin yun ni Frederick Barbarossa I. He succeeded to the throne. Says here, he took certain ideas from Charlemagne, the emperor, who we just talked about. In so doing, now we will read his reign in the story of many attempts, ending yung attempts na gayahin si Charlemagne, ending at length in failure to unite all Italy into a single state under Germany. Ayun. Siya pala'y hari ng Germany. Gusto niyang maging isang emperor uli. Gusto niyang yung another nations na mabuo sa pangunguna niya. Ayan. His reign is, sabi dito, is the story of many attempts, ending at length in failure to unite all Italy into a single state under Germany. Frederick's Italian policy brought him at once into conflict with the papacy. Ayun, napakailaman niya ang Roma. The popes gave their support to a league of the free cities of northern Italy, which were also threatened by Frederick's roaring ambitions.
At the same office of the papacy. Tama? Do I say amen? Amen. Yung mga elite, ano? Mga Illuminati, di ba? Ito pala, may amo pa eh. Siya yung humahalik. Nakikita niyo ba yon? Amen? May amo pa pala to. So, hindi siya. Meron pa, di ba? Dapat maging malinaw sa inyo yan para hindi tayo deceive, mga anak. The papacy reached the height of its power under Innocent III. Yan, si Innocent III yan. The 18 years of his pontificate were one long effort, for the most part successful, to make Pope the arbitrator of Europe. Ayun. Innocent announced the claim of the papacy in most uncompromising manner. So, yun ang pananaw niya. Ayan. Sabi dito ni Brother Jackson, blasphemy was written on every one of those heads. Pag sinabing heads, yung heads na yan may horn, di ba? Tama. Heads with horn. Iisa yon. Pag sinabing heads, sabihin siya rin yung horn. Nag-iba lang ng terminology. Iisa yon. Ha? Shall we say amen? Madalas natin pag-aralan yan. Blasphemy was written on every one of those heads. Whosoever that head was that in power when it was wounded back in time, when it comes up again here in the end time in another pope. So naniniwala si Brother Jackson, doon nangyari yon. Ayun dito mayroon pang pope na darating, pero patungkol sa pagbubunot niya, tignan natin, dahil alam natin siya ang bubunutin dito. Tama? Pero hindi natin maikakaila yung short season na binigyan siya ng pagkakataon, di ba? Para mag-sign ng covenant, di ba? Amen? Panahon kasi yan ng bakbakan, ng gera. Kaya ito, he confirmed the covenant with many for 7 years. Sabi dito, there is yet one horn to be plucked up, isa pa, no? And we will see that the Pope which did the plucking was Innocent III. Notice, as the moon, he declared, receive its light from the sun, and is inferior to the sun, so do kings receive all their glory and dignity from the Holy See. Ba? Ikinukumpara niya na siya yung liwanag ng mga kahariang ito. Di ba? Holy See, yung pop, ibig sabihin siya yon, Holy See, seer. This meant, according to Innocent, that the Pope has the right to interfere in all secular matters and in the quarrels of rulers. God, he continued, has set the prince of the apostles over kings, over kingdoms, with a mission to tear up, plant, destroy, scatter, rebuild. Grabe, no? Yung kanyang power, di ba? Amen? Sabi dito, ulitin ko, this meant, according to Innocent, that the Pope has the right to interfere in all secular matters and in quarrels of rulers. God, he continued, has set the prince of the apostles, ang turing niya sa kanya sarili. Amen?
Priest of the apostles, over kings, hari pa namang hari, over kingdoms, with a mission to tear up, plant, destroy, scatter, and rebuild. Yan. Close parenthesis. In other words, from now on, the Pope will rule the world. Shall we say amen? So, si pagpapatunay ito, mga anak, mga kapatid, kung gaano katibay ito. Yan. Innocent claims, si Innocence, no? Yung Papa. He claims we're not idle boss. Walang, yung mga salitang yan na sinasabi, binibigkas niya, hindi yan baliwalang pagyayabang, pagmamalaki. Ibig sabihin talaga paninindigan niya yung kanyang kapangyarihan. Dahil pinakita na di ba? At sabi nga ni Daniel, tatlong hari, tatlong sunga yung kanyang binunot Tama. Shall we say amen? When Philip Augustus, ito naman si Philip Augustus, King of France, divorced his wife, so ito naman, tungkol naman sa asawa ito, and made another marriage, Pope Innocent declared the divorce void and ordered him to take back his discarded queen. Philip refused, and Innocent put France under interdict. Ibig sabihin nun, quarantine. The same yung nangyari doon sa nauna. So, say amen. Maraming bawal. Tama? Bawal ang panalangin, bawal ang misa sa inyo, bawal kayo ilibing. So, ganon. Inulit lang dito, mga anak. From that hour, all religious rites ceased. The church doors were barred. Bawal kayo magsimba, labas kayo, excommunicated kayo. The church bells were silent. The sick died uncared for. The dead lay unburied. Philip, deserted by his people, was compelled to submit. Ayan. Wala siyang magawa. That Pope, in this darkest hour of dark ages, talk like that. So, mauulit dito. Brother Johnson, kung ano yung ginawa niya sa dark ages, gagawin niya ngayon. Tama! Kailan? Sa last week of Daniel. Kasi, wala siyang laban dito Malinaw na yun, mga anak. Wala siyang laban dito sa dalawa. Na kung kaya't bababa si Satanas para sunduin si Abaddon sa ilalim. Tama! Bagsak si Satanas Sinundo niya si Abaddon. Revelation chapter 9. Tuloy natin. Ayan. The Pope in this darkest hour of dark ages talk like that. That is why the Bible says he opened his mouth and blasphemed the God of heaven. I know a lot of people would say, Brother Jackson, the Pope today will never talk like that. Tama, hindi pa, di ba? Hindi pa panahon, di ba? But I ask you, does he? Will he? The reason he does not yet exercise the kind of authority is because it is not yet time for him to do. Ayun, tama. Tama? Amen. The hour will come that if this present Pope is ordained to fulfill the rest of the prophecy, he will not only talk like this of the past, but his words and deeds will far surpass anything his forerunners ever said or did. Yung mga kasunod pa.
na Papa. When will He talk like that? In the last half of Daniel's 70th week, in what is commonly called Great Tribulation. Ibig sabihin, pinapakita niya yung lakas niya dyan, at dito, sa kanya magaganap ang Peace Covenant. Tama. Tapos, amen. In the middle of the week, dahil hindi niya kaya ito, hindi niya kaya si Israel, He will break the covenant na naman. Dito, breaking ng covenant dito na naman, sa gitna. Hindi na sa kanya. Si Abaddon na. Tama? Amen? At dito hanggang Great Tribulation, si Abaddon na ang mangunguna. Tama? At siya ay nasa likod lang. Kasama pa rin siya. Andun lang siya. Nakaalalay lang po doon, mga anak. Sa Great Tribulation. So, ituloy ko. So, gandun na lang muna. Sige po, I hope malinaw ito, no? Yan po yung mga iskribo natin, mga anak, na ginagamit ng Panginoon. Importante, meron talaga tayong standard bearer eh. Kasi ang mga mananampalataya ngayon basta nakabasa lang ng Biblia, hindi kami. Marunong kami. May revelation din kami, di ba? Ganun ngayon. Pero meron laging isang iskribo. Kapag namatay yung isa, may papalit. Tama. After William Marion Branham, pumalit si Brother Jackson. After Brother Jackson, pumalit yung nagtataglay ng anointing ni Juan. Tama. Spirit of John in the end time. Walang kaduda-duda yung mga bagay na yan, mga anak. Laging may standard bearer. Dahil kung wala yan, hindi natin alam kung ano nangyayari, di ba? Isipin mo yan. 3 of the horns were plucked out by the roots. So yun ang ibig sabihin, mga kapatid, mga anak, yung kapangyarihan ng papasi ay nahayag. So hahaba pa tayo, no? Sa susunod lang siguro yung iba, mga anak. Balikan ko lang yung Daniel muna. Ito, no, sa verse 8. I consider the horns, yung 10 horns, behold. Kasi magsisimula ang 10 horns, brothers and sisters, no, mga anak. Magsisimula ang 10 horns after the breaking of the Roman Empire. Yung Eastern and Western, ano? Ginamit na yung term, yung salitang 10 horns. Ibig sabihin, sila yung mga bansa talaga na solido pa rin. At hanggang sa end time. Shall we say amen? Intindihan natin, sila pa rin yung mga bansa na yan. Bagamat hindi iniisa-isa yan, pero maliwanag na yan. Yung Italy, France, yan ang ano dyan main, di ba? Amen? At yung iba pa. Kung meron ako hindi pa nababanggit. I considered the horns, and behold, there came up among them another little horn. Ayan, little horn siya. Pero tignan natin yung katangian niya, no? Before whom there were 3 of the first horns plucked up by the roots, and behold, in this horn were eyes like the eyes of man, and a mouth is speaking great things.
So ito tungkol pa rin sa horn ito, no? I beheld, then because of the voice of the great words which the horn spake. Ito. Nung siya'y nakaupo pa. And I beheld till the beast was slain, and his body destroyed and given to the burning flame. Ito naman. Yung beast na tinutukoy dito, walang iba yung beast man, ano? Na pilit siyang binuhay. Revelation chapter 13 verse 4. Shall we say amen? Sa verse 12, as concern, Revelation chapter 7 verse 12, as concerning the rest of the beast, ito, yung rest of the beast, mga anak, ano, ito po'y tumutukoy sa mga kaharian pa na lumaban sa kaharian ni Israel. Shall we say amen? Concerning the rest of the beast, they had their dominion taken away, and their lives were prolonged for a season and time. Pinaigsi na lang yung kaharian na yon, yung kanyang buhay. Shall we say amen? Sa verse 20, talong ko na lang. And of the 10 horns that were in his head, and of the other which came up, ito yung beast. May 10 ulo, may 10 sungay. And of the 10 horns that were in his head, dito ko yung beast empire, naintindihan natin? Yung beast empire, yung 4th beast, the Roman Empire, yun ang tinutukoy. And of the 10 horns that were in his head, and of the other which came up, office of the papacy, and before whom 3 fell, ito na nga, yung 3 na yon, in the dark ages, nangyari na, tama? Amen. Pero may posibilidad sa panahong ito, tama? Hindi natin inaalis yan. Kasi, namumuno pa rin siya eh. Ibig sabihin, kung yung pamumuno niya ay panahon ng kaguluhan, pwede niya pang supilin dahil may peace covenant siyang ipapairal. Tama? Amen. Posible ang sinasabi ko. Pero kay Brother Jackson sabi niya, nangyari na dito. Amen? So, yon. Tuloy lang natin. Of the 10 horns that were in his head, and of the other which came up, and before whom 3 fell, even of that horn that had eyes, and a mouth that spake very great things, whose look was more stout than his fellows. Napakataba ng tingin sa kanya eh. Di ba? Amen? Amen. And behold, and I beheld, and the same horn made war with the saints. Ito. Hindi naman namatay agad ito eh. Tama? Dahil lumagay siya sa likod ni Abaddon. Tama? Amen. The same horn made war with the saints sa Great Tribulation period yon, and prevailed against them. 2/3 ni Israel patay. Polish virgins patay. Yun po ang nangyari sa panahon na yan. So, ituloy ko lang, Ay, ang hirap. May iba-iba na pipindot ko. Last. Daniel chapter 7, verse 24. And the 10 horns out of his kingdom are 10 kings. Sa malinaw. That shall arise, and another shall rise after them. Yung kingdom of Vatican, di ba? Tama. And he shall be diverse from the first. Yung 10 horns sa tinutukoy. And he shall subdue 3 kings. And he shall speak great words against the Most High, and shall wear out the saints of the Most High.
Sa Tagalog ay lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan at kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Hindi po yung Sabbath day ang tinutukoy dito, yung panahon, kundi yung bagong kalendaryo ng ng mga Roman calendar, no? Ginawa niya lang 365 days a year. Tama? Naintindihan natin, samantalang ang biblical 360 days lang a year. Tama? Yun ang binago. Dahil alam natin, yung Sabbath ay sa mga Hudyo lamang yon. After the Sabbath is the resurrection of the Lord. So Sunday ang araw para mag-worship ang mga Kristiyano sa panahon na yon. Miski sa panahon ni Pablo, first day of the week. Tama? Hindi na seventh day. Sabi sa amen. Hindi na seventh day. At isa pa, wala na ang Israel. 70 AD. Kaya yung Sabbath day na yon, nakalimutan na yon. Tama? Maaring sila'y sa kanilang pinagtabuyan sa iba't ibang bansa, maaring nilang pinagdidiwang yan. Pero ang acceptable sa Panginoon ay yung Lord's Day na tinatawag. Yung after the resurrection. Tama? Kasi buhay na yung mediator Tama? Amen? Walang makakalapit sa Panginoon Diyos maliban sa Kanya Tama? Nung Sabbath day, patay pa siya Tama? Paano makakalapit ang tao? Naintindihan natin? So, kailangan muna siya ma-resurrect para ang tao makalapit sa Kanya. After the Sabbath yun. Ito, and think to change times and laws, and they shall be given into his hand until times, and a dividing of times. Dividing of time. Times, and dividing of times, 3.5 years. Dito yun. Naintindihan natin? Times, and a dividing of time. Yan, Great Tribulation period yun. But the judgment shall sit. Ito na, ang Panginoong bababa. And they shall take away his dominion to consume and to destroy it into the end. Ayan po, bumaba ng Panginoon. The kingdom and dominion and greatness of the kingdom under the whole heavens shall be given to the people of the saints. Tayo yun. People of the saints of the Most High, whose kingdom is an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey Him. Di ba? Sino nagsasabi sa pananampalataya lang ang kailangan? Malibang may pagsunod Tama? Shall we say amen? Sabi dito, walang hanggang kaharian at ang lahat na kapangyarihan ay maglilingkod at tatalima sa Kanya. So, say amen. Narito ang wakas ng bagay tungkol sa aking si Daniel. Purihin ng Panginoon. Hanggang dito na lamang po mga anak. Tayo magpasalamat sa oras na ito. I hope malinaw na sa inyo, no? Purihin ng Panginoon. Amang banal na nasa langit,